Exodus 32 verse 1 to 5. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito at tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinaalam sa kanila, "Bukas magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon." Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 32 verses 6 to 11. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa." Nagmakaawa si Moises kay Yahweh, Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 32 verse 12 to 16. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumalik mula sa bundok, dala ang 2 tapyas ng batong kinasulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 32 verse 17 to 21. So basahin po natin. Nang pabalik na sila, narinig ni Joshua ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "May ingay ng labanan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay ng pagtatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato, at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at pinainom sa mga Israelyeta. Hinarap niya si Aaron, "Ano bang ginawa nila sa iyo? At pumayag kang gawin ang malaking kasalanan ito?"
Amen po, no? Napakalaki pang, sa una pa lang, no? Sa Exodus pa lang, makikita natin dito na sobrang napakaraming makasalanan na tao, no? So, napakasarap magbasa ng Bible. So, sa starting, dito natin makikita ang mga katigasan ng mga tao, ng mga Israelyeta na pinalaya ng Panginoon sa Ehipto. Yun lamang po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 32, verse 22 to 26. Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na manguna sa kanila, sapagkat hindi raw nila alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila ay pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan, at naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya't tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh, at lumapit sa kanya ang mga Levita." Yan lamang po. Amen. Yan. Magpalang morning po sa bawat isa. Tapos magbabasa muli sa ating Bible reading devotion dito sa Exodus chapter 32 verse 27 to 35. Yan, sabi po dito. Then he said to them, "This is what the Lord, the God of Israel says. Each man strap a sword to his side. Go back and forth through the camp from one end to the other, each killing his brothers and friend and neighbor." 28. The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. 29. Then Moses said, "You have been set apart to the Lord today, for you were against your own sons and brothers, and he has blessed you this day." 30. The next day Moses said to the people, "You have committed a great sin, but now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." 38. So Moses went back to the Lord and said, "Oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. But now," 32, "but now please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written." 33, the Lord replied to Moses, "Whoever has sinned against me, I will blot out of my book." 34, "Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin." 35, "And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had made." Amen po. Hallelujah. God bless po everyone. Shalom.